Pilipinas, mga sanggay, pinarusahan ng bansang Amerika. Okay, pag-usapan po natin ito ngayon, mga sanggay, kasi may lumagapak na isang malaking problema ngayon sa Pilipinas. Dahil po dito sa ginawa ni President Donald Trump. Nako, mga sanggay, ito pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, subscribe nyo na para syempre, lagi kayo updated. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so ito nga po ang balita, mga sangkay. Amerika nagpataw ng 12.5% na taripa sa ilang export products ng Pilipinas. So ano nga ba ang nangyari, mga sangkay? Dahil ba ito, ang tanong kasi dyan ng iba, dahil ba yan sa pagkampi ng Pilipinas sa ICC? O may iba pa talagang dahilan? Ngayon, malalaman po natin sa report na ito, mga sangkay. Sadsad na nga ang piso kontra dolyar, pinulaga pa ng Amerika ng dagdag taripa ang Pilipinas. Grabe, no? Magkano ngayon yung dolyar? Ang taas, di ba? Sadsad ang piso talaga ngayon sa dolyar. Tapos binulaga pa tayo, mga sangkay, ng pambihirang balitang to na pagpapataw po ng napakataas, mga sangkay, na taripa sa mga ilang export products ng Pilipinas. Galing po yan sa US. Ibig sabihin, yung mga produkto mula po sa Amerika. Narito ang Frontline Report. Kagabi lang, nag-usap daw via phone call sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang tungkol sa ekonomiya. Ngayong araw, bumungad ang panibagong 12.5% na export tariff o yung buwis na ipinapataw sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Mula pala sa Pilipinas ito, mga sangkay na mga produkto. Nako, ang sakit po na ito, mga sangkay, no? Lalong masakit. Paano na lang yung mga produkto na ito? Ang matindi dito, kakausap lang ni PBBM at ni Donald Trump, I think, nagkaroon po ng phone call. Tapos, maya-maya, binalita mga sangkay na may pataw po na 12.5% sa taripa sa ilang export products ng Pilipinas. So, ang akala ko nga, galing po ito Amerika. So, galing pala ito sa Pilipinas going to US. Ayon kasi sa United States Trade Representative, isa ang Pilipinas sa 60 bansang bigong i-ban ang mga import mula sa forced labor o sa pilitang paggawa mula sa Amerika. So ito pala yung reason. Hindi pala yung ICC yung reason. Kasi 'di ba, ang sabi ni Donald Trump, magkakaroon po ng mga sanction yung mga bansa na parang kakalaban sa gusto nilang mangyari na pabagsakin na itong ICC kasi gusto po talaga nila na mapabagsak itong ICC. Seryoso po talaga sila dyan. Pero iba palang usapin nito. Ayan ito ang mga bansa. Madami-dami din to The following 54 economies have failed to impose and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor. Algeria, Angola, Argentina, Australia, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Brazil, Cambodia, Chile, China, People's Republic of Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Egypt, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, China, India, parang dalawa na yung China. China, India, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Libya, Malaysia, Morocco, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Oman, Peru, the Philippines, Qatar, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Sri Lanka, Switzerland, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkey, United Arab Emirates, UAE kasama, United Kingdom kasama, pati UK, Uruguay, Venezuela and Vietnam. Dami.
So kasama po dito ang Pilipinas, mga sangkay. Pambihira. Kaya bilang parusa, tinaasan nila ang taripa sa electronics, semiconductors at ilang mga agricultural products. Pero ano bang epekto niyan? Ayon sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Jr., bagamat hindi paramdam ito ng ordinaryong tao, tatamaan ng pagtaas ng taripa ang ekonomiya, lalo't sadsad din ng piso kontra dolyar. Immediately, we Nako. have to watch and see both the exporters and both the importers from the U.S. Ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. Ano? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't really know if it will be bad or good or worse than where we are now. Dahil mataas na nga ang taripa, ibig sabihin, mas magiging mahal ang produkto sa Amerika. Nako. Ang ending, bababa ang benta, mababawasan ang export ng bansa at maapektuhan ang mga negosyo at manggagawa. Nako po. In short, domino effect yan hanggang sa tuluyang tamaan ang karaniwang empleyado. So maaari rin kasi itong magdulot no ng mas mabagal na manufacturing activity at makaapekto sa employment kung hihina yung tinatawag nating export orders. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, partikular na tatamaan ang mga negosyong nakaasa sa export na siyang posibleng magpataas sa presyo ng mga bilihin. Government better step in and do what they can to, alleviate the situation and make economic conditions better for businesses. Because as it is, I'm saying business might not just, take off people, but, some may even have to close down. Bagamat Amerika lang ang nagpataw ng mataas na taripa, sila pa rin ang number 1 export market ng Pilipinas. Nako. Sa kabila niyan, isa ang Pilipinas na nakatanggap ng pinakamataas na export tariff sa mga bansang pinatawan. Wala pang pahayag ang Department Nako, isa sa pinakamataas daw ang bansa natin na pinatawan ng mataas na taripa. Yari na. Yun yung bad news, mga sangkay. Pero may tanong dyan eh. May connection ba ito sa ICC? Kasi galit na galit po ang Amerika talaga sa ICC. So yun yung tanong. May connection ba to? Parang nagpaparamdam yung Amerika ngayon sa buong mundo eh. Na dapat kayo din sumama kayo sa panawagan namin na kalampagin at pabagsakin na itong ICC. of Trade and Industry. Nagbabalita mula sa Pambihira. Well, yan po yung bad news ngayon sa Pilipinas. Diyos mio Marimar. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Alright, may YouTube channel tayo, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.